Sa gitna ng dilim, ang buong kuta ng Sichuan Tang Clan ay nilamon ng naglalagablab na apoy, umalangaw ang malakas na pagsabog habang ang dating matibay na tahanan ay nagiging abo at guho. Sa loob, nakahandusay ang mga tagapagtanggol sa lupa na puno ng dugo. Walang awa ang utos ng kalaban, ang kaaway ay masama. Huwag ninyong ipakita ang kahit kititing na awa. Ipinag-utos ng makapangyarihang guro na tuluyang lipulin ang Tang Clan, patayin ang sinumang makita ninyo. Dumagsa ang mga nakamaskarang mandirigma, tinatapakan ang mga patay at sugatan. Kahit pilit na lumalaban ang mga natitirang tagapagtanggol at sumisigaw, pigilan sila. Huwag ninyong hayaang makapasok kahit anong mangyari, hindi sapat ang kanilang lakas. Ang bawat hampas ng sandata ay nagdudulot ng bagong daing, at tila walang katapusan ang pagdating ng kalaban. Sa gitna ng gulo, lumitaw ang isang nakakatakot na figura, nakamaskara, may pulang mata, at nakangiti ng malupit habang nakatitig sa kanila. Ang tunay na lakas ng madilim na langit ay nagsisimula pa lamang ipakita. Walang awang nagpatuloy ang pagpatay, ang mga tagapagtanggol ay hindi makayanan ng lakas ng kalaban, at ang bawat daing ay nagpapatunay ng kanilang kawalan ng pag-asa. Mga hayop kayo! Sigaw ng matandang pinuno habang bumabagsak mula sa itaas, na puno ng kumikinang na berdeng enerhiya. Sa isang iglap, naglaho ang kasiyahan ng mga mananakop. Ang daan nila ay hinaranggan ng daan-daang matatalim na pilas ng liwanag, na tila ulan ng patalim. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang nakakatakot na sigaw ang umalangaw, ang makapangyarihang guro, ay darating na. Ang mukha ng isa sa mga nakamaskara ay naging halos hindi makilala, namumula ang ugat, tumutulo ang pawis, at nakangiti ng may halong takot at paghanga habang hawak ang isang nagniningning na berdeng perlas. Napakadakila niya. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Dumating na ang makapangyarihang guro. Isang nakapanghihilakbot na presensya ang bumulusok sa gitna ng labanan, na tila ba ang mismong kadiliman ay nagkatawang tao. Hindi pa nakikita ng lahat ang kanyang mukha, ngunit alam na nila, ang pinakamalupit na kalaban, ang tunay na banta sa buong Murm, ay nasa harap na nila. Habang tila walang tigil ang paglusob ng mga mananakop, biglang umalangaw ang isang matigas at malamig na tinig, Mali. Ang tanging makikita ninyo ay ang Yama, ang Diyos ng kamatayan. Sa isang iglap, naglaho ang kanilang pagtitiwala. Ang matinding pagsabog ay nagpabagsak sa kanila ng sabay-sabay, at sa gitna ng usok at apoy ay lumitaw ang pinakamakapangyarihang tagapagtanggol ng Tang Clan. Narito na ang dakilang matanda. Narito na ang mga matatanda. Ngunit ang matinding gulat ay humalili sa kanyang mukha nang makita ang isang bagay na gamulong sa lupa, ang nagniningning na berdeng perlas na kanina pa hawak ng kaaway. Dahan-dahan itong lumutang at kinuha ng matanda, at doon niya nalaman ang pinakamasamang balita. Bawat isa sa kanila ay may ganitong perlas. Kayang-kaya nitong labanan kahit ang pinakamalupit na lason ng ating pamilya. Walang saysay na ang lahat ng hanay ng lason na ating inihanda. Ang pinakamalakas na sandata ng Tang Clan ay wala ng halaga. Ang laban ay naging mas mahirap pa kaysa sa inaakala nila. Lalong bumigat ang dibdib ng dakilang matanda habang nakikita ang pagdagsa ng kalaban, bukod pa rito, nakasuot sila ng baluti na hindi matatagos ng karamihan sa mga espada. Sa ganitong bilis, ang madugong pagdanak ay mas matindi pa kaysa sa araw na iyon. Sa pag-aalala ay humarap siya ng mabilis, nasaan na ang pinuno ng angkan? At nasaan na ang 10 kababalaghan ng Tang Clan? Ngunit sa gitna ng usok at guho, isang nakangiting binata ang lumitaw, walang bahid ng takot habang sinasabi, kaya pala ito ang tinatawag na 10 kababalaghan ng Tang Clan. Hindi naman masama, ang kanyang mga salita ay parang patalim. Sa paligid, ang mga pinakamalalakas na mandirigma ng pamilya ay nakahandusay na, dugo sa bawat sulok, wasak na mga haligi, at katawang hindi na gumagalaw. Wala na silang laban. Bagaman sa tingin ko, hindi na ninyo iyan matatawag pa ng ganoon. Sa huli, ang buong bulwagan ay naging isang libingan. Sa tingin ko, tama na lamang na tawagin kayong 3 kababalaghan ng Tang Clan ngayon. Ang dating kinikilalang lakas ng buong mundo ng Murm ay napabawasan, at ang kadiliman ay unti-unti nang lumalamon sa natitirang pag-asa. Hindi pa tapos. Pilit na tumayo ang huling pinuno ng Tang Clan, bagaman halos wala na siyang lakas. Ngunit ngumisi lamang ang kalaban, bakit hindi ka nalang manatiling nakaluhod?
Alam kong wala ka ng matitirang lakas. Huminga ng malalim ang matanda, puno ng dignidad, alam ko kung bakit mo pa ako pinabuhay. Gusto mo pa ba kaming lalong ipahiya? Tapusin mo na ito ngayon. Napapikit at ngumiti ang binata, talagang napalaki ng maayos ng hari ng lason ang kanyang anak. Ngunit sa tingin ko, kailangan ko pa kayong lalong paunahin. Habang naglalakad siya palapit, biglang may sumigaw, teka lang. Mabilis na mga yabag ang umalangaw sa wasak na bulwagan, at sa gitna ng gulat ng lahat, lumitaw si Changpang humihinga ng maluwag at nakangiti, buti na lang, hindi pa ako huli. Salamat sa paghihintay ninyo. Nabigla ang lahat, ang pinuno, ang mga natitirang mandirigma, at maging ang kalaban, na hindi makapaniwala sa biglaang pagdating niya. Ano ba ang nangyayari dito? Sa gitna ng katahimikan at gulat, ang kalaban mismo ay napabulong. Ano ba ang impyernong ito? Umalis ka dito, hindi ito laban para sa isang batang tulad mo. Pilit na sumigaw ang matanda habang umuubo ng dugo. Agad na nag-alala si Changpang, Lolo Tang. Ayos lang po ba kayo? Sabay tumakbo palapit upang tulungan ito. Ngunit habang nakatingin ang kalaban, napabulong siya, napakabihirang bata. Biglang umilo ang kanyang daliri ng lila at ngumisi, nakakaaliw ka, pero sapat na iyan. Lumisan ka na ngayon. Sa isang iglap, naglabas siya ng maliit na daliri ng 8 pamamahala, isang pag-atake na hindi dapat maiiwasan. Ngunit sa gulat ng lahat, naiwasan ito ni Changpang. Naiwasan niya, ang aking pinakamahusay na pamamaraan, mula sa ganitong layo. Hindi makapaniwala ang kalaban. Tumawa siya ng malakas, habang si Changpang naman ay napasigaw, bakit po bigla kayong umatake ng walang paabi? Huminga ng malalim ang kalaban at tumingin ng matalim, ikaw siguro ang huling tinanggap na alagad ng banal na espada na si Mejong Hak. Ang pangalan mo ay Changpang, tama ba? Namangha ang binata, talaga po. Kilala niyo pala ako. Ang laban ay hindi na lamang para sa kaligtasan ng Tang Clan, ito na ngayon ay laban ng dalawang mag-aaral ng pinakamalalakas na tagapagtatanggol ng MERM. Mula sa iyong mga hakbang, naamoy ko agad ang bango ng bulaklak ng plum, paanong hindi kita makikilala? Matagal na panahon na mula noong nakita ko ulit ang ganitong husay ng marahang amoy na lumulutang. Sabi ng kalaban, namangha si Changpang, talaga pong kilala niyo ang pamamaraang iyan. Pero paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Marami akong mata at tainga sa buong mundo ng MERM, sagot nito, bago biglang nagbago ang tono, nasaan na si Jin Taekyang at ang hari ng apoy. Nag-alala agad ang matanda ng Tang Clan, masamang nilalang. Plano mo rin bang sakta ng mga taong walang kinalaman sa Tang Clan? Ngumisi lamang ang kalaban, huwag kang mag-alala, dadalhin ko ng buhay ang tatlo, kasama na ang batang ito. Ano? May kilala akong taong mas galit sa kanila kaysa sa lahat, at siya mismo ang gustong pumatay sa kanila. Mukhang mas nasaktan ang kanyang pagmamalaki kaysa sa kanyang pinutol na braso, dagdag pa nito. Biglang namutla si Changpang, ang Panginoon ng Dugo, siya iyon. Tama ka, naaalala mo pa pala siya. Sigurado akong matutuwa siya kapag nalaman niya ito, sabi ng kalaban. Sa isang iglap, biglang may lumabas na berdeng liwanag, isang matinding atake na dumaan kahit sa mga natitirang mandirigma ng Tang Clan. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang, at ang mga lihim na kaaway ay unti-unti nang nagpapakita ng kanilang tunay na anyo. Sa gitna ng nagbabagang labanan, sabay na sumugod ang mga mandirigma ng Tang Clan. Ngunit biglang bumulusok ang makapangyarihang mahika ng kalaban, bumulosok ang mahiwagang kulay ube na enerhiya ang hamampas sa kanila. At gumanti rin ang Tang Clan ng mahiwagang lason na enerhiya papunta sa lalaking spiya. Sa isang iglap, nagpakawala ang matandang kalbo ng mahahabang letigo na puno ng lason. Crack! Binalot nito ang katawan ng isa sa spiya na mandirigma ng Tang Clan, at hindi siya makagalaw kahit anong pilit niya. Lumapit ang matandang Tang Clan at inihanda ang matulis na kamay na may lason at may mapait na ngiti sa labi habang ibinubuhos ang nakakabulag na berdeng liwanag sa kanyang palad. Tapos ka na, sigaw niya, habang tinitiyak na tapat na niyang napasuko ang kalaban. Ngunit sa sandaling akala ng lahat ay panalo na siya, pumutok ang dugo mula sa bibig ng kalbong Tang Clan na kasama ng matanda. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat ng mapagtanto na kasamahan pala niya ang kanyang tinamaan habang bumubulong, nagawa ko na.
Ito ang pamana ng angka ng Tang, pilit na sigaw ng matandang mandirigma bago tuluyang manghina. At doon na lumabas ang tunay na mukha ng spiya ng Tang clan, nakatayo siya ng tuwid. Walang galos sa kanyang katawan, habang tinatanong ng may halong pangungutya, akala mo ba seryoso talagang napahamak ako doon? Sa isang iglap, binalibag ng lila na liwanag ang matanda, hindi siya nakaiwas sa walang awang atake, at bumagsak siya ng walang lakas. Nakahandusay na ang lahat ng mandirigman ng Tang clan sa lupa, habang ang kalaban ay nakatayo lamang ng walang gasgas. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang nakakasilaw na lila na espada ang lumitaw sa kamay ni Chang Pong, hindi na siya maghihintay pa. Tumakbo siya ng mabilis, ang bawat hakbang ay nagpapayanig sa sahig, at sumugod ng buong lakas. Ang kanyang pamamaraan, ang espada ng bulalakaw na humahabol sa buwan, ay hamampas ng walang patid. Ngunit kahit ang ganitong husay ay hindi nakapagpabagsak sa kanya. Ngumisi lamang ang kalaban habang hinaharap ang lahat ng atake, ang espada ng bulalakaw na humahabol sa buwan, hindi masama. Sa matinding pagtama ng espada, parehong napaurong, ngunit si Chang Pong ay hindi nag-atubili, inaasahan ko ng malakas ka, pero mas higit pa pala iyon. Ngunit ang kalaban ay nanatiling kalmado, puno ng pagmamataas, napaka-arrogant niya, at marami pa siyang itinatagong lakas. Turuan ko nga siya ng leksyon. Bigla siyang tumingin sa mga nakahandusay na mandirigma ng Tang clan at nagbago ng isip, pero may kailangan muna akong asikasuhin. Matandang kakaiba, kunin mo siya. Isang matandang nakangisi ng nakakatakot ang lumabas mula sa dilim, nako, maraming salamat naman. Ang pinakabatang alagad na minamahal ng banal na espada. Magiging masaya ito. Sisiguraduhin kong mananatili siyang buhay. Mapanganib siya. Inutusan ako ng Panginoon ng dugo na panatilihin siyang buhay, gawin mo yan kung kaya mo. Pero kung hindi mo na kaya, patayin mo na siya. Ngumisi lamang ang matanda at nagtawanan, paumanhin. Bata pa naman iyan. Hindi ko inakalang magbibiro ka pa ng ganyan. Hehehe. Biglang nagbago ang mukha ng kalaban, namutla ang matanda sa takot at agad na yumuko, "Oo opo, Ginoo." Hindi nag-atubili si Chang Pong, sumugod siya ng buong bilis at sigaw, "Hindi ko iyong papayagan." Ngunit hamarang agad ang matanda, "Hehe, sino ba ang akala mong pipigilan mo? Umalis ka." Sumugod si Chang Pong gamit ang pinakamalakas niyang atake, ngunit kahit ito ay hindi pa rin sapat. Natabig siya pabalik habang nakikita niyang kinaladkad ng kalaban ang matanda palayo. Hanggang sa marinig niya ang sigaw na bumasag sa kanyang puso, "Hindi. Lolong Tang." Ang lahat ay naging itim, ang pinakamatandang tagapagtanggol ng Tang clan ay nasa panganib, at ang kanyang kalaban ay wala pa ring gasgas. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, huling sumigaw ang mandirigma, "Laban hanggang huli. Tayo ang dakilang angka ng Tang sa Sichuan." Ngunit kahit anong tapang ay walang nagawa, isa-isa silang binagsak ng mga mananakop, habang ang utos ay umalangaw-ngaw, "Huwag niyong patatawarin kahit isa." Ang buong kuta ng Tang clan ay naging abo at guho. Walang tigil ang mga sigaw ng sakit at pagkawala sa dilim. Sa kabilang dako, nakatali at sugatan ang pinuno ng angkan. Tumingin sa kanya ang kalaban habang nakikita ang pagkawasak ng kanilang tahanan, "Nakikita mo ba? Ang angkan ng Tang ay naglalaho na." Biglang nagbago ang tono nito, "Ngunit, kung sasagutin mo ang tanong ko, maaari kitang patawarin at hayaang mabuhay. Ano sa tingin mo?" Umagapang ang luha sa pisngi ng matanda, ang huling pag-asa ng kanyang angkan ay nakasalalay sa tanong na iyon. Sa huli, yumuko siya at bamulong ng pilit. "Ano iyon?" Ngumisi ng nakakatakot ang kalaban at itinanong ang pinakamahalagang bagay, "Nasaan ang singsing ng maraming lason?" Sa kabilang dako, sa madilim na piitan, wala ng buhay na nakatali, tanging kalansay na lamang ang naiwan sa mga kadena. Isang bantay ang napabuntong hininga. "Wala namang tao dito. Hindi ba mas maigi kung umakyat na tayo at sumali sa laban?" Ngunit sinaway siya ng kasama, kabalbalan. "Nakalimutan mo na ba ang utos? Hindi tayo pwedeng maging pabaya kahit ang Panginoon ng demonyo mismo ang nagsasagawa ng tungkulin. Dapat marunong kang makibagay, mamamatay kang maaga kung hindi ka aayon sa sitwasyon." Biro ng isa pa. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Sigurado akong mas matagal pa akong mabuhay kaysa sayo." Sagot ng kasama, "Gusto mong tumaya." Hindi pa man siya nakakatapos magsalita,
crack, biglang tumagos ang espada sa kanyang ulo. Bago pa man makagalaw ang iba, may lumabas mula sa dilim at isa-isang binagsak ang mga bantay ng walang ingay. Napalingon ang bantay nang marinig ang kakaibang tunog sa dilim, hindi niya alam na katabi na niya ang panganib. Hoy, may problema ba dyan? Tawag ng kasama niya habang papalapit, ngunit wala nang sumasagot kundi ang katahimikan at mga nakahandusay na katawan sa sahig. Hoy, hindi ka ba nakakarinig? Sigaw pa niya, hanggang sa bigla siyang tumigil. Nakita niya ang dagwang espada sa kamay ng estranghero, at ang malamig na tingin nito habang bumubulong, 12 pa ang natitira. Walang bakas ng awa o galit sa kanyang mukha, tanging matinding determinasyon at kailanawan sa kanyang layunin. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong opinyon, at i-subscribe ang channel para hindi mo mamiss ang susunod na mga kapana-panabik na manhwa recap. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bawat bagong upload. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na recap, ingat, at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata.